Nung isang araw ay nasaksihan natin si Vince Tizon habang siya ay nasa Davao at tila nag-i-inspeksyon kunwari ng mga diki doon. At sa kanya pag-inspeksyon, meron tayong nadinig na madalas niyang sinasabi. Butang ina, 7 taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Butang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Eh, ba't hindi pa pinantay yan lahat? Anak ng puta talaga. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na yung dike yan, hindi magkakal ganito eh. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Wala ka na ba talagang maipagmamalaki? Bakit hindi mo pina-check yung Ilocos dahil dun sa baha? Pag bumabaha din naman kami dyan sa Davao, ito si Dison, nagdadakdak doon sa flood control sa Davao. Sir, mahiya ka naman po. Yung Davao po, pag bumabaha po kami dyan, matagal na po kami, ilang taon na po ako. Bumabaha po talaga yan sa amin. Kasi po, yung mga bundok, bumababa yung tubig, ang nangyayari po, naapektuhan talaga yung baba. Pero maayos po ang flood control namin sa Davao. Hindi po katulad doon sa Maynila, doon sa Ilocos, na talagang wala. Wasak na wasak yung ninyo, yung flood control. Kaya huwag ka na mag-angkin. Alam mo, ikaw lang yung napapahiya sa sarili mo. Gumawa ka na lang ng sarili mong ligasiya kasi ilang taon ka na lang dyan sa Malacanang. Sa bagay, gusto mo namang ma-extend yung mo kasi gusto mo ngang kontrolin ng Pilipinas. Kaya please, kung may konti ka pang kahihiyan sa sarili mo, huwag ka nang mang-angkin kung anong meron kami sa Davao. Kasi kami sa Davao, nagtatrabaho ng matino ang local government namin at kahit walang budget yung mga kongresista namin dyan, meron po kaming may mga tawag ito, yung mga project, mga infrastructure. Kasi po, ang Davao, lahat ng mga foreign countries saludo po sa Davao. Nakikita po kasi nila kung saan napupunta yung taxes namin. Pangalawa po, sana kung lahat nag-angkin mo ng angkin, talagang sayo. Inangkin mo na lahat. Akala nyo po ba, hindi alam ng mga taga Davao na ginagawa nyo lang po ay magpapabango para sabihin na meron kayong ginawa. Masakit po sa namin mga taga Davao na kayong taga national, wala kayong pakialam sa amin, pero pag merong mga ligasiya, merong mga achievements, ayan kayo, nagkanda, anong tawag nito, yung parang gustong-gusto talagang i-achieve kung ano yung meron kami sa Davao. Sana po, BBM, hindi naman kita presidente, pero bilang respeto sa iyo, mag-isip-isip ka. Gawin mo yung ikabubuti ng bansang Pilipinas na ipakita mo, wag ka lang mag-angkin. At yung pera ng bayan, gamitin mo sa tama. Ayusin mo ang Pilipinas. Meron ka pang kaunting panahon. Yung ginawa mo kay Tatay Digong, hindi po yan makakalimutan ng mga taga Davao. Ang ginawa mo kay BP Sara, hindi makakalimutan yan ng mga taga Davao at lalo na yung mga tao na inapi po ninyo. Kaya yung ginagawa po ninyo na pinapahiya nyo lang po yung sarili ninyo. Ako pa sa inyo, hanapin nyo yung achievements nyo, kung ilang trilyon yung perang winaldas ninyo, hanapin mo kung nasaan yung flood control, totoong flood control na ginastos ninyo para sa bayan. Hanapin mo rin yung 25 tons toneladang gold, saan napunta yung pera na yan. Hanapin mo rin kung sino ang mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Unahin niyo po ang sarili ninyo. Okay po? Kaya wag ninyong angkinin ang achievements ng Davao kasi alam namin kung ano ang nangyayari sa lugar namin. Kahit anong gawin mong pang-aangkin, akin to, ako achievements ko to, legasiya ko to, hindi po. Alam po namin mga taga Davao kung ano po ang tulong na ibinigay ninyo pero wala po kayong naitulong. Isipin nyo na lang po yung racket na gusto nyo pong gawin kasi po napaka-amats na po talaga ng laman ng utak ninyo. Wala na po kayong ginawa kundi mag-create ng something na imposible.
Sa totoo lang po, nakakahiya na po kayo bilang Pilipino, bilang presidente. Instead na ipakita ninyo maging mabuting tao kayo, maging matinong leader kayo para sa bansang Pilipinas, para maipagmamalaki namin kayo. Kami mga OFW, hindi po ninyo ipina-increase yung salary namin. Okay? Hindi po ninyo kami tinutulungan, kundi sinisira nyo lang po ang bansa namin at ikinakahiya ka po namin. Marami na pong nakakaalam kung anong klaseng leader po kayo dyan sa Pilipinas. Kung tutuusin po, BBM, kami mga taga Davao, kahit anong pag-aapi mo sa amin, tumatayo at tumatayo po kami ng buong puso at kami, proud na proud kami pagiging Pilipino namin at taga Davao. Hindi kami nakadepende sa iyo. Nung isang araw ay nasaksihan natin si Vince Tizon habang siya ay nasa Davao at tila nag-i-inspeksyon kunwari ng mga diki doon. At sa kanya pag-inspeksyon, meron tayong nadinig na madalas niyang sinasabi, yung PI, mura siya ng mura. Anong pinagmumura nitong si Vince Tizon? Totoo nga bang siya ay naiinis doon sa sitwasyon o nagdadrama lang? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Bakit nga ba nandun si Vince Tizon? Pagkatapos po ng isang bagyo, yung Kia po at na pinalakas ng habagat, nagkaroon ng flash flood dito sa Davao City. At marami din pong nasira doon sa lugar, pero humupa din naman agad ang baha. At ito, lo and behold, nandun si Vince Tizon, walang dalang tulong, walang dalang solusyon, walang dalang equipment. Inspection lang. At sa kanyang inspeksyon, kunyari ang kanyang palabas doon, tingin ko ito ay palabas, ay mura siya ng mura. No? Parang nag-aala style digong. Kunyari naiinis siya at bakit hindi tinapos yung proyekto. Totoo bang wala silang alam dito? Well, the fact of the matter is from 2024 up to present, hindi na po sila nagbigay ng allocation for public works dito sa Davao. More specifically, sa Davao City at yung mga distrito na kung saan kalaban nila yung mga congressman, kagaya sa distrito ni Congressman Ungab. Si Congressman Erice, nagsasalita, napanood ko recently lang, taga Caloocan, na despite of the fact na inilapit niya kay Vince Tizon na bumabaha doon sa kanilang lugar, ang di umano, sabi ni Erice, ay may pasubali sa kanya na bibigyan siya ng proyekto pero dapat ay gawin niya kung ano yung gusto ng administrasyon. Siya ay tumanggi, hindi sila binigyan ng pondo. At ganoon din na nangyayari sa Davao City. So hindi ko maintindihan ano yung pinagmumura dito ni Vince Tizon. Sabihin niya hindi natapos ang project. Paano mo tatapusin yung project? Paano mo i-implement yung master plan diyan sa Davao City na matagal nang ibinigay sa inyo? Kung hindi naman niyo ito bibigyan ng pondo. Tapos ngayon, sila ay mura ng mura na tila ba may pakialam talaga sila doon sa Davao City. Well, apparently, hindi yan nakakatakas sa mata ng mga observers, lalo na ng mga taga Davao, lalo na yung mga iskombro sa buong Pilipinas, na alam naman namin na may drama na naman nagaganap doon. Si Vince Tizon, nung panahon ni President Digong, ay hindi naman po ganyan magsalita. He was supposed to be a technocrat. Pa-English nga po yan. Nung hindi pa siya masyadong bulol nung panahon na yon. Ngayon, medyo nabubulol na yung kanyang pagsasalita. Parang tumitigas yung kanyang dila. Nung panahon na yon, he is a respected technocrat. Kilala siya sa pagiging mahusay na administrador. As a matter of fact, siya yung nag-head ng BCDA nung panahon ng SEA Games. Kaya maganda nga ito na suggestion nila na buksan ang investigasyon dyan sa SEA Games. Tignan nga natin kung meron niyang mali doon sa pag-implementa ng mga project dyan. At baka mapamura na naman itong si Vince Tizon pag nabuksan yung mga, kung totoo na meron mga kapalpakan dyan sa SEA Games. So, itong mga senador na gusto na buksan yan, itong investigasyon, di umano dito sa mga kapalpakan sa Clark, doon sa implementasyon ng SEA Games. Well, I hope you do. Pero balik tayo dito sa pagmumura na ito sa Davao City. Bakit mayroong ganitong mga eksena? Bakit paulit-ulit itong ginagawa ni Vince Tizon? Well, apparently, this is part of the show. Sa aking tingin, ito ay bahagi lamang ng optics na kanilang ginagawa
para wag masisi doon sa kung anong nangyari doon sa Davao. Sabihin nila na nandito nga kami, nag-inspection nga kami, nagmumura nga ako, nagagalit nga ako doon sa sitwasyon. Gagalit ka nga pero wala ka naman dalang solusyon. No? Aanin ng tao yung pagmumura mo dyan. Nangyari na yan dahil nga pinabayaan. At ganoon din yung nangyari doon sa Cebu. Nung nagkaroon ng trahedya sa Cebu, nagkaroon ng flash flood, dito lang po lumalabas yung mga kwento tungkol doon sa mga failed flood control projects, may mga mura, again, pero walang solusyon. Wala dalang tulong, walang ayuda, walang equipment, nothing. Just all cameras and mga vloggers at saka mga mura. Pero galit na galit sila kay Digong na nagmumura. Pero bakit mo kinokopya? Kasi nga, alam mo that is the language that the people understand. Yan yung lingwahe na naiintindihan ng mga tao. Pero sa ginagawa nyo po na yan, alam nyo, sa totoo lang, gusto na ko na rin kayong murahin. Kung kaya ko lamang po yan gawin dito sa social media, ay ginawa ko na. Salamat na lang. Nandyan pa si VP Sara Duterte. Sana sila na lang ang magmura para sa amin na hindi pwedeng magmura dito sa online. O kaya si Mayor Baste, o kaya si Pulong, o kung sino pa man na po pwede. Pwede nga po pakimura nyo na lang po sila para sa amin. And this is the situation that we have right now. Kanya po yung mga tao ay hindi binibili itong mga storya, yung mga ginagawa ninyo na mga pakulo, mga pag-iwas sa pananagutan, yung mga drama na ganito. Ang dahilan po dyan, bakit patuloy na sumasadsad ang popularidad ng administrasyon na ito at wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo? Dahil na rin po sa kada drama ninyo na iniisip ninyo na yung mga tao na nasa paligid nyo ay kaya ninyong utuin sa mga pamamagitan ng ganyang mga style. Bulok na po yung style na yan, nabenta na po yan. Hindi nyo na po maloloko yung taong bayan. You have to do something else. And you know what that is something else? Magserbisyo po kayo ng totoo. Yung hindi po nagnanakaw sa taong bayan. Baka iyan, maintindihan pa kayo ng taong bayan. Hanggat hindi kayo nagbabago, ang pagtrato ng mamamayan sa inyo ay pareho din at patuloy na sasadsad ang popularidad ng administrasyon na ito. Tumulong man kayo o hindi sa mga lugar na kagaya niyan ng Davao City, sa tingin ko makakabangon ang Davao. Ginawa na nila ng ilang panahon na sila-sila lang, yung lokal na pamahalaan lang ang kumikilos, walang tulong mula sa national government. At ganoon na rin sa iba pang mga bayan ng mga kongresista na hindi sumusuporta sa administrasyon na to. Sigurado ako, all of us will be left to our devices, yung mga ordinaryong mga mamamayan. Kaya tayong lahat, patuloy po tayo na magtulungan. Na iangat natin ang ating mga sarili, ang kapwa natin, tulungan natin ang bawat isa. Kasi mukhang wala tayong maasahan sa pamahalaan natin sa mga panahong kagaya nito. Pero tayong lahat, tayong mga iskumbro, tayong mga tunay na naninindigan para sa ating bayan, patuloy po tayo sa ating pakikialam, sa ating pagmamasid at sa ating pag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. Mabuhay ang Davao City.